si Erica. Hi mga ka-Gen P, ako si Ryan. And welcome to Generation Pagod Podcast. And we put the P in therapy. Memorize natin. Congrats, Mare. Unang episode pa lang. Nairaos namin yung first take niyan. Oo. Okay. Ano to, one take, tapos first episode. Grabe. Life-changing. And Ano? first episode. May May naniwala na agad sa amin mga ka-Gen P. Napapansin nyo couple outfit kami. Wow, couple talaga. Bakit I ba tayo mean, matching? as friends, Okay. matchy outfit. So maraming salamat po, Bleaves, sa pagtiwala. Yes. Oo, sa Ang lahat unang ng mga narinig. nakakarinig dyan. Marami pa kaming episodes na pwede yung sponsor. Yes! Thank you to our first sponsor sa Bleaves na Bleaves, unang maraming naniwala. salamat. Kinabog ang starstruck, di ba? Talaga namang Bakit? dream, believe, survive. Ganun, Mari. Ang aga mo naman umentry. Ay, sorry. Kasi Pero explain nagtitiktok natin. ka eh. Oo. Explain natin sa kanila. Ano ba yung Gen P? Back to you. Gen Ikaw na P. sa'yo. Bakit Ano ba? Gen Oo, P? bakit naging concept? Ako kasi, nung nagko-conceptualize tayo ng podcast, Mm. pagod ako. Yun lang pala yung pinanggalingan. Gabing-gabi tayo nag-meeting noon. Tapos Yes. naalala ko talaga, lahat pagod talaga. Mhm. So parang lumabas sa isip natin na grabe tayo kumayod. Yes. Yung henerasyon natin guys, grabe talaga kumayod. As in, Mhm. hindi ko maintindihan. Kunyari ako, 3 trabaho yung pinagsasabay ko. Hindi ko alam bakit. Gusto mo lang mapagod. Oo, so parang ako, ay Mare, gawa tayo ng podcast na kung saan nagda-drive ka man, nasa trabaho ka man, Yeah. isa ka mang nanay na may naalaga ang bata. Yes. Kahit Ay, sino ka pa. Kahit sino ka pa, kami ang magiging pahinga mo. Yes. Ganon. So make sure natin hindi natin sila papagurin. Oo, hindi kayo mapapag. Kasi nga, we put the P in therapy. Yes naman, nakala mo talaga. Tsaka ito mga ka-Gen P, kaya kami naggawa ng Generation Pagod. Kasi, alam nyo naman, si Ryan kasi mas nakakatanda sa akin to. So yung henerasyon niya, Apaka-OA, ay oh. mag-edad pala tayo. So kahit yung mga kahenerasyon namin, yung mga mas matanda sa amin, mga mas bata sa atin, syempre mga ka-Gen Z natin Yes. dyan, lahat tayo, pare-pares tayong napapagod, di ba? Kahit anong aspeto yan, either sa mga ginagawa nyo, sa mga kinakayod nyo, sa mga school nyo, or kung ano-ano mga tinatry nyo sa buhay, napapagod tayo. Kaya sabi natin, gawa tayo ng podcast na makaka-relate lahat. Yes. Kasi lahat pagod. Walang pinipiling henerasyon. Kasi nga, gagawa tayo ng bagong henerasyon and that is Generation Pagod. Oh, Diba? Naipasok ko talaga yun. Naipasok Naipasok talaga. mo na, ganun mo eh. Kung Pero- papakinggan, Pero ngayon, Mare, ito, Ah. the big question talaga ng first episode natin. Bukod sa konsepto ng Generation Pagod, ano ba ang kind of pagod for you? ay, thank you for that wonderful question. Parang pang Miss Universe, di ba? Napaisip nga ako, ano ba yung pagod para sa akin? Yes. So sa mga nakikinig po nating mga ka-Gen P, baka yung iba po ay familiar sa akin as si verb is an action word and adverb is the modifier of a verb, di ba? Parang ganun. So ako po ay nakikita ng iba on social media, nagti-TikTok, ganyan. Pero bukod po sa content creation, ako po ay TV and events host. Ako rin po ay rumarakit ng kung ano-anong kaya kong gawin. Ako din po ay professional dancer. And actually, lahat talaga ng kaya ng powers ko, gagawin ko kasi gusto ko talaga yung kayod ako ng kayod. Kaya, ayan, pagod. O, ikaw, anong ginagawa mo? Ako, bilang katulad mo, alam nyo, pasok na pasok kami sa Gen P's talaga, mga ka-Gen P. Kasi tatlong trabaho talaga yung pinagsasabay-sabay ko. Yung 24 hours, guys, hindi pa siya sapat. Kasya, Oo, oo. parang hindi pa siya sapat. Yung, totoo pala, no? Parang totoo pala na yung 24 hours mo, hindi pa Kulang. sapat. Kulang. Mm-mm. Sa umaga po ay isang business development manager ako. Nagsa-Sun Life pa ako, ay nag-host rin ako. Alam mo, may mga oras na parang gusto mo na lang ipikit, pero ang daming tumatakbong trabaho sa isip mo. Parang Grabe. hindi ka matapos sa Hindi mga ako pinag matapos. Kaya parang bukod sa gusto namin mag-serve as pahinga para sa lahat nyo, sa inyo mga Gen P's, gusto rin namin talaga maging therapy ng isa't isa dito sa podcast. Actually, nung papunta ako dito, chinat ko na si Ryan na na-excite ako makita ka kasi parang therapy yung pupuntahan ko, magchichikahan tayo. Agree. So ngayon, sagutin natin yung tanong mo. Ano naman yung definition natin of pagod? Pagod, yeah. Yung akin ganito lang. Ganon, kapag hindi ka magising. Pahinga. Oo, talaga Pahinga. ay pagod to. And then, for me naman, may dalawa akong definition of pagod. Yung isa, medyo on the negative side, which is, I'm sure familiar tayong lahat dyan, di ba? Yung talagang, pagod na ako. Gusto ko to itulog. Ayokong may gawin. Gusto ko ng pahinga. Parang ganon kind of Damag-dama pagod. kita, yeah. Yes. And may isa pa akong na like pagod na yun yung kinikrave ko. Yung parang after work, yung nafe-feel ko na
pagod ako physically, pero masaya akong pagod ako kasi True. ibig sabihin, may racket ako, may work ako, ang dami kong ginawa, ang dami kong biyaya. Yun yung dalawa kong definition. Hashtag And biyaya. True. goal ko mahanap yung balance sa gitna. So far ba, hindi mo pa na-feel na nandun ka na sa balanse ng mga ginagawa? Fini-figure out ko pa. Fini-figure out Yes, mo kaya pa. feeling ko sobrang blessing itong podcast natin na ma-figure out natin siya together. At feeling ko rin ang daming Gen P na nakaka-relate sa'yo. Na Yes. parang sa dami nilang ginagawa, fini-figure out din nila na nasa ba yung balance ng work-life. Diba? Ng work-life. Parang hindi natin hindi natin papangalanan. Charot lang. Hindi tayo ikaw. mag-name. Ako, happy ka. Right now masasabi kong nasa 80% na ako ng work-life balance. As in, Ay. parang happy kind of pagod yung lagi kong nararamdaman. Kasi feeling ko, maraming tao na parang nagtatrabaho sila because gusto nilang kumita ng pera. Hindi sila nagtatrabaho because ito yung purpose nila sa buhay. Na parang ang dami, shit, na force ako na magtrabaho because kailangan ko ng pera. Means yun para mabuhay ka. Pero ngayon ako, maswerte ako. Guys, kung alam nyo lang, nursing graduate po ako. At kung aalamin nyo sa 3 ginagawa ko, wala pong pagiging nurse doon. Ibig sabihin, Ngayon ko lang nalaman sa diba, yan. may mga sorpresa ako para sa'yo. Happy birthday. Parang ako, nai-risk ko talaga like some years of my life to really explore what I wanna do. Kaya minsan pag napapagod ako, minsan umuwi ako, may adrenaline pa. Kunyari, may recent nakakatapos kaming event, yung pinuntahan natin. After nung event, sabi ko, parang may gusto pa akong gawin. Parang nakakapagod from afar. Pag tinignan mo ako na kaibigan kita, Ray, magpahinga ka na, umupo ka na. Matulog ka naman ng very, Pero very ako, light. Mari, grabe, parang gusto ko pang may gawin because happy kind of pagod yung nararamdaman ko. And I hope matulungan natin lahat din ng Gen Ps na nakikinig sa atin, mapasaan man kayo, na maramdaman nyo rin yung happy kind of pagod, diba? So, sana ma-achieve na ng marami yan. Yeah. Actually, yun na yung first episode namin. Sana ma-achieve nyo. Makinig kayo sa next. Nasa mga succeeding pero alam ko, cute, tingnan mo, may mga bagay kang nagulat ka na alam mo sa akin. Feeling ko maraming curious na Gen Ps. Yes. Paano ba nagkakilala tong dalawang magkasama na to sa podcast? Gusto niya sagutin ko. Gusto niya sabihin ko. Natalo ko kasi si Raj. May bigat pa po ako na. Miss Ace, gusto ko malaman, ilang porsyento ba yung Hindi, mga ka-Gen P. And I'm sure yung iba kong verb, nakita nyo na nakakasama ko si Ryan sa content, di ba? So, bukod sa magkaibigan kami, actually, napilitan lang kami maging friends along the way. Pero bago ang lahat, nagkakilala kami sa isang hosting competition nung pandemic. Doon kami nag-start. So, online, nagpaplastikan lang kami online. Pero ngayon, nabuo talaga yung friendship namin. Dahil rin sa kapaguran. Lagi sa pagkikita namin ng racket. And etong hosting na to is Blog-a-Host. Yun talaga. Yes. And that is the first edition of Blog-a-Host ng Blogapalooza. And so, ako sobrang grateful talaga ako, Mari. Kasi yun talaga yung nag-open sa akin ng doors Yes. sa maraming bagay. Kilala lang kasi ako na host before. Pero to explore like podcast, etc. Doon na po. And totoo talaga, guys. Si Eka po ang nanalo doon. Siya po ang top 1 sa Final 3. Kasi ang kukunin naman Final 3 May pag-explain. Pero alam nyo ba, si Ryan, eto nakakatawa, may time na nakalimutan ko na doon nga pala kami nagkakilala. Tapos parang after a year nung magkasama kami, masaya lang kami nagbabanding, bigla niyang binato sa akin na, alam mo, dahil sa'yo natuto akong tumanggap ng pagkatalo. Tapos parang ako, sinasabi nito? Tapos parang ako, ay shucks, galing nga pala kami sa competition. As an overachiever sa school. Maraming makaka-relate na Gen P dyan for sure. Ang hirap minsan kasi makatanggap ng pagkatalo. Na parang pag sanay na sanay ka na nanalo sa buhay, tapos shit, parang ito yun. Pero grabe kasi nung time na yun, guys. Pandemic po ang Blog-a-Hosters na yun. So hindi kami nagkikita talaga in person. Online lang talaga lahat. So parang nung time na yun, buong pamilya, buong angkan ko nakasuporta, nanonood. So parang sila, syempre, ikaw ang pambato nila, yung kapamilya. Pero nung time na in-announce si Eka, sabi ko, mabigat pero tanggap kong si Eka yun. Dahil deserve niya. Parang kailangan niya yung trabahong yun. Hindi Hindi pa rin binigay. Pero yun po, doon po talaga nag-umpisa lahat. Kaya right now, look at us. As in, sobrang proud talaga ako. Kasi nakasabay ko pa siya doon sa episode na kung saan kami interviewin. Kung nakita niyo pa lang yung lineup, guys, grabe na. Parang mabigat talaga na kakompetensya si Eka. And you'll be blessed to be with her Hindi ko birthday, sa umaangat episode yung na bangko ko yun. dito. Siyempre, angat kita ng onde. Aangat din kita. Ako mamaya. Sige. Pero doon nag-umpisa. Kaya, tapos feeling ko naging close kami, nagkaintindihan kami. Kasi parang,
Raketera rin pala to. Yes! As in lahat, guys, nagkumo pa to for, Bida Star? Ang dami kong ginawa na I think Natatandaan pwede ko. rin natin ikwento sa kanila for Oo. this episode. Kasi itong unang episode natin, talagang syempre baka naiisip nyo, ano ba itong ginagawa ng dalawang to? Paano nyo mapapatunayan na pagod kayo? Ganito, napasok ganyan. tayo ang ehemplo ng generation Na pagod we put the talaga. P in therapy. Kami po talaga yon. So, ayun, Mare. As in, eto, after nung vlog host, hindi pa siya, nanalo na siya, hindi pa rin po siya nagpahinga, Hindi guys. napagod. Sumali pa ng Bida Star ba yun? Yes. Alam mo, umpisahan na natin yung kwento. Kasi eto, I'm sure marami makaka-relate. Dahil yung friendship nga namin ni Rai, medyo bonded siya by, alam mo yung kunwari mga ka-workmate mo. Yes. Nagkaka-close-close kayo kasi parehas kayo ng mga ginagawa, ng pagod. And feeling ko ganun yung sa amin, medyo related na talagang, hindi, susugal tayo sa mga pangarap namin. So, alam nyo guys, kami ni Ryan, ambisyosa talaga kami. Bukod sa kamukha ko si ambisyosa. Wow. Wala ba yun sa Sige script? nga, close up. Close up. Uy, podcast yung close up. Pero yun, bukod nga dyan, ang dami kong gustong gawin in life and siya din. So, isa-isahin natin yun. So, ako, ang dami kong sinubukan salihan. So, after vlog, sumali ako sa Bida Star kasi gusto kong mag-into acting and Yes, wala akong connection pagdating sa part na yon, walang tutulong sa akin doon. So, kailangan ko talaga mag-umpisa from Pumayod scratch. eh, Yes, yeah. talagang hanap ka, ano ba pwede ko salihan dito? Ano ba From itatanggap bottom sa up. akin dito? Tapos after nun, wala pa rin nangyari doon. Sumali rin ako ng PBB sa Kumu, yung Ayun, top oo. 100. Nako, dyan sa PBB. Nakailang stars po ako, lapag ng stars. And para naman sinusumbat. Ay, nag-away. Stars, believe Ay, kasi, oo, believe. So, nag-PBB si Bakla. Tapos, after ng PBB, ano pa ba sinalihan ko? Ang Ang dami. dami, as in. Meron din ako salihan na hindi ko napapangalanan kasi ang ending, parang hindi pala siya totoo. Oh, pero nakakaloka, di ba? Yung mga ganon, naranasan ko yan. Para talaga hindi gusto ko kasi mapunta doon. Parang madidigdip natin yan sa mga ibang podcast. Oo, kasi sa ibang sayang episode. yung pagod sa mga ganun eh. Pero, grabe. I mean, agree na agree ako kay Eka kasi parang nagkaintindihan kami na swak na swak ang personalidad namin bilang lagi kami pagod sa buhay. At eto guys, parehas kami ng hugot sa buhay. Like, Yes. parang, Like, next episode. hindi, parang may rason kasi kung bakit tayo nagpapakapagod as a person. Eh. Kasi kung spoon-fed naman sa'yo lahat, if you, I mean, nothing against the people na were born with a silver spoon. Pero in the years of me living, napapansin ko lang na tayong mga breadwinner sa buhay, yung mga may pinapatunayan sa buhay, tayo yung kayod na kayod because may personal hugot ka eh. Meron ka mga gustong ma-achieve talaga sa buhay na ginagawa mo lahat na kahit nasasakripisyo mo yung pahinga mo, yung tulog mo. Yes. Para meron kang mabuhay, gagawin mo. Yes. So, I think perfect din to say na yung mga ka-Gen-P natin, na ganito din yung pinagdadaanan, Yes. na baka ngayon habang nakikinig kayo, na-feel nyo na hindi walang pag-asa, Yeah. end game na to, wala na akong ibang kayang gawin kasi wala akong malapitan. True. I think makakatulong kami sa inyo hopefully. Sana makatulong yung mga stories na i-share namin ni Ryan Agree. sa inyo. And this is just the start of a beautiful journey talaga with Yes. everyone. I hope, I mean with the rise also of mental health concerns with the topics na mental health, gusto namin magkaroon ng way talaga para magkausap-usap tayo. And hopefully someday magkaroon tayo ng talagang community na talagang magkakabond tayo with all Yes. other Gen Bs. Yun yung hope namin talaga ni Erica sa Generation Pagod. Kasi again guys, nung nagko-conceptualize ang grupo about a podcast, lahat talaga nag-agree na walang pinipiling henerasyon ng pagod. Yes. Kahit talagang yung lahat. mga magiging anak nyo pa lang for sure, mapapagod yan. So, kailangan magkaroon ka lang ng certain perspective or mindset kung paano mo iisipin or tatanggapin yung pagod sa buhay na darating sa'yo. Naiyak ako. Ganda. Intro episode palang nagkaiyak. Umemote na. Pero ayun, sana talaga makapag-enjoy ang ating mga ka-Gen-P. And lahat talaga ng napapagod sa buhay, di ba? Kasi lahat nga tayo, agree ako doon, ang dami nating pinagdadaan ng pagod. And dito sa podcast na to, hopefully, ma-discuss natin siya, mapag-usapan natin siya ng
itatry talaga namin yung best na puntahan lahat at talagang mapag-usapan natin ng with open minds, Yes. ganyan. Kasi syempre iba-iba tayo ng pinagdaraanan. So I'm sure may mga napapagod sa work, sa school, sa experiences nila, even with friendship, relationships, sa family. Yes. Ang dami talagang kind of pagod and wala talagang perpektong tao, 'di ba? So kung napapagod ka sa kahit anong paraan, Gen P ka. Gen P Oo. ka. Kung hindi ka napapagod, ka. Inabangan ko yun. Inabangan ko yun. Pero Diba? yun, again, super agree kami sa lahat ng aming mga nasabi and abangan nyo yung mga magiging episodes namin dahil kasama namin kayo and sana nga matakal natin yung mga bagay na kinakapaguran nating mga tao. Kung nasaan ka mang parte ng mundo, sana hindi lang Pilipinas to naaabot. Kung nakakaintindi ka ng Filipino or Tagalog, sana talaga ang goal namin is kami ang maging pahinga nyo. Kasi again, we put the P In therapy. Ang galing mo dun. Pwede ka mag-host, di ba? Pwede. Naisisingit mo yung Sana bigla-bigla. Showtime. Sa ika 14 years, i-add yun na kami dyan. Uy, gusto ko tuloy tanungin, ano yung mga goals mo? Okay. Bilang, na-mention natin kanina, bakit tayo ano yung definition natin ng pagod, di ba? Yun. Ngayon, sagutin naman natin muna, bakit tayo nagpapagod. Okay. Ito gusto ko sabihin, kami ni Rai, I think we are in the age na, wow, nasa age kami na pinipili namin din magpagod. Oo. So ako halimbawa, pinipili kong magpagod ngayon para in the future, maramdaman ko naman yung ginhawa, Ay, 'di ba? shucks. Maibigay Okay. mo yung ginhawa sa pamilya mo, Yeah. 'di ba? Yung mga hindi nyo naranasan nung bata kayo, hopefully maibigay nyo. Parang yun yung pinaka reason ko kung bakit ako nagpapagod. Alam mo, nakakasenti itong katanungan mo na ito. Pero kasi, merong time na parang may nagtanong sa akin na nakakatanda sa akin. Parang basta nakakatanda na siya sa akin. Na napapansin niya nga na parang nagkasakit ako. Tapos parang sabi niya, ang dami mo kasing ginagawa pag pinapanood kita sa stories. Parang from one place, nandun ko na sa other place. Bakit ba hindi mo iniisip magpahinga? Sabi ko sa kanya, nagpapahinga naman ako. Pero kasi, meron ako naging mindset nung nagkasakit yung mom ko. Ito yung naging personal goal ko talaga na marami kasi nagsabi, bata ka pa, bakit ba kayod na kayod ka? Parang for me kasi, bata pa ako, pero yung gusto kong mabigay sa nanay ko, bilang na. Kumbaga, yung oras niya dito sa mundo, nung nagkasakit siya, kinabahan ako na parang, ayoko na, parang kunyari, friend ko, ayoko naman friend na parang, naabot ko na yung rurok ng buhay ko, siya na may nawala. So parang ako, hanggat healthy yung nanay ko, kailangan kumayod na ako. And na-appreciate ko yung concern mo and salamat na concern ka because umapoy ulit sa puso ko yung goal na yun na parang, Ray, hanggat healthy yung mom mo dahil kasama mo siya sa mga pangarap mo, gagawin ko yung best ko. So, yun yung naging personal goal. Feeling ko nagbibigil kami na sabi na, alam mo, naglolokohan lang kami kanina na baka magkaiyakan tayo Tingnan ng mo, episode. tingnan Nagtitinginan kami ngayon sa mata namin, parehas kami nagpipigil. Kasi parehas kami ni Rai na soft spot yung mga airmat. Airmat talaga. Parang nanginginig na agad yung boses ko, hindi ko matuloy yung gusto ko sabihin. Pero yun nga, natouch ako sa sinabi mo kasi going through with, medyo similar kami ng background na talagang kaya kami nagpapagod. Mostly because gusto namin ibigay lahat sa Tissue po, tissue. gusto namin ibigay lahat sa airmat namin. And yun nga, minsan di ba naiisip natin na parang sobrang busy natin mag-grow up. Nalilimutan natin na they are also growing old. Yes. Kaya gusto mo, ako personally, ang goal ko, magpapagod na ako magpapagod para makita ko yung nag-age gracefully ng bongga yung nanay ko. True. Di ba naiyak-iyak lang tayo ng very, very light. Pero I hope, marami talagang Gen P na makarelate. And I know marami talaga nakaka-relate na Gen P na ginagawa lahat ng pagod nila, yung kayod nila for their moms, for their families. And speaking of kayod, gusto rin namin ni Ryan na yung pagod, pwede rin kasi siyang similar to kayod, Yes. 'di ba? We appreciate everyone na nangangamusta na, uy, masyado kang pagod, ganyan. Pero minsan kasi sa sobrang busy, naisip lang din namin siya as kayod, hindi as pagod. So, sana nagme-make sense and sana talaga mag-make sense yung podcast na ito sa lahat ng magpapagod at gustong magpagod dahil sa kayod. Yes. True. And I super understand na lahat tayo ay napapagod at may kanya-kanyang rason tayo. And self-love is still very important. Na parang yun din yung gusto kong sabihin sa mga Gen Ps na huwag mo kakalimutan in the formula of your life na kahit
may mga taong may rason ka para sa pagkakayod mo. Dapat yung sarili mo, yung pahinga mo, rason din sa pagkayod mo. Na ako, kunyari, sa porsyento ng kikitain ko, kailangan may self-care doon. Yes. Kunyari, 10% kailangan magpang-massage ko. Yes. Kailangan kumain ako sa masarap, etc. Ilang porsyento rin nun kailangan maibigay ko sa mommy ko, sa pamilya ko, etc. Kanina nga lang, kasabay ko siya sa Grab. Parang super happy siya na parang gagawin namin yung podcast na ito. And laging alam yun ni mommy na yung kayod ko siya ang rason. Na minsan nga, parang recently, di ba dapat may Korea kami na trip? Dinanay nyo kami. Paki-bleep na lang po Tapos alam nyo Kasi guys, makidinay ka ulit. Charot. parang alam nyo guys, kung ako lang yon hindi ako masasaktan, matatanggap ko siya. Pero pangarap kasi, sobrang fan yung mommy ko ng K-drama. So Nanay ko, parang, sabi na magkapatid talaga tayo so parang, more than me being disappointed dahil hindi ako makakapunta ng Korea, mas na-disappoint ako kasi nakita ko sa mukha niyang nasad siya. Na parang, yung happy na siya. may prepared na siya na meron na siyang boots, meron na siyang coat, na parang bigla kaming na-deny, na parang, bakit? Parang saan yun? So, minsan yung pagod mo dun mo mararamdaman Pag parang yung mga rason or mga inspirasyon mo sa buhay ay biglang nalulungkot. Minsan dun ko mas nararamdaman yung pagod. Parang, pag ako mag-isa lang, pag kumakayod ako, that's happy kind of pagod. Mas nararamdaman ko yung pagod pag nalulungkot yung mga inspirasyon ko sa buhay. Parang ngayon nare-realize ko siya. Sobrang totoo niyan kasi iba talaga yung tama ng pamilya. Yes. Lalo kapag yung pinanggalingan nyo, very humble beginnings, di ba? Na talagang magkakasama kayo sa lahat ng milestone. Agree. One milestone is not just a milestone na, uy, may nangyari sa career ko, may nangyari sa ganito. Parang ang nangyayari kapag simple kasi yung pinanggagalingan nyo. Para siyang, may nangyari kay ganito, may nangyari sa atin. Parang ganun. Kasi nga, parang sanay kayo na walang nangyayari. Yeah. So kapag may nangyaring something, parang win siya ng lahat. So I'm sure na yung part na yon talagang iba yung tama nun. Tapos at the same time, going back dun sa pagiging Gen P natin, gusto ko itanong tuloy sa'yo ngayon, paano nag-start in your heart and in your mind na gusto kong magpagod? Kasi ako, it's always clear talaga na parang growing up, dahil mahirap ang buhay, ang pinaka nag-start talaga na, ay gusto ko magpagod. Ang realization ko, kasi yung airpat ko, yung work niya ever since, yun yung work niya hanggang ngayon. And graveyard shift siya, gabi siya laging, ano ba naman to? Happy birthday naman. Go lang. Graveyard shift yung tatay ko, tsaka yung nanay ko. Tapos, ang pinaka nagpa-decide sa akin na gusto kong magpagod, kasi parang sa tuwing uuwi yung tatay ko, naririnig ko na, na pagod na siya sa work or like nakakapagod sa trabaho. I mean, hindi ko sinasabing may masama doon. Pero ako, na syempre, anak niya ako and nakikita mo silang tumatanda. Sa tuwing naririnig ko na, pagod na ako, may trabaho na naman. Parang ako ang nagpapa-fuel sa akin na gusto kong umabot sa time na ako na yung nagpapagod. Tapos yung pagod ko, happy kind of pagod. Para habang nagpapahinga sila, hindi rin sila nagigilty na nagpapahinga sila. Kasi ako, as anak nila, minsan nagigilty ako na, halo, wala pa akong nagagawa. Tapos pagod na yung nanay, tatay ko. So yun yung nagpaumpisa. Tapos sa side naman ng airmat ko, may time na, nag-call center kasi si mommy. Yes, ang dami talagang raketera din ang nanay ko. May pinagmula. Thank you po sa pa-tissue, ha. Hindi ko na-expect naman na iiyak tayo sa first F. Yung nanay ko, nag-call center din siya. And pag-uusapan natin yung mga yan sa iba pang episodes. Pero very briefly, may isang New Year na wala silang off. Tapos parang last minute na sinabi na kailangan mo pumasok. Tapos yung nanay ko, super naglo-look forward siya na mag-medianoche with us. Tapos ang ginawa ko noon, sumama ako sa kanya sa call center. Parang pinagpaalam niya ako sa TL niya that time na isasama ko yung anak ko. So ako lang yun nandun na hindi call center agent. Tapos alam mo, natulog lang ako sa ilalim ng desk ng nanay ko. Hinintay ko lang siya matapos sa trabaho. Kasi ayoko maramdaman niya na wala siyang kasama pagdating ng bagong taon. So, nung time na yun na natutulog ako doon, nakikita ko yung nanay ko, kayod siya ng kaayod. Tapos, binabati niya ng Happy New Year lahat ng tumatawag sa kanya na nagse-celebrate. Tapos, feeling ko ang unfair nun. Parang nung time na yun, sabi ko, darating yung panahon na ako naman yung magpapagod and gusto ko magpagod para sa nanay ko. Tapos, hindi sila magigilty na napapagod ako kasi nakikita nila na masaya ako sa pagod na ginagawa ko. So, yun yung
realization ko. And I wanna know kung ano yung sa'yo, na kailan mo na-realize na, hindi, ako na to. Gusto ko, ako naman yung magpapagod. Gusto ko makakapagpahinga yung airmat ko. Pero grabe, napakaganda nun sa'yo. As in, parang gusto kong sabihin na napakaganda nung pinagdaanan mo, na naging turning point mo talaga. And ang ganda na in-embrace mo yung responsibilidad na ako yung magpapakapagod. Ito, hindi ko alam kung makaka-relate ka. Kasi 5 po kami magkakapatid. Mahal na mahal ko yung mga kapatid ko. Kung maririnig man to ng mga kapatid ko, baka ngayon Hello. lang nila malalaman na may hugot ako na ganito. Parang Okay. 5 kaming magkakapatid. Pang-4 po ako. Iisipin mo, close to bunso na ako. Kumbaga, dapat may mga naunang breadwinners, may mga naunang nagkakayod, nagpapagod, para magkaroon ng magandang buhay yung pamilya. Physically separated po yung parents ko. So, meron talagang soft spot sa puso ko yung mga complete family. As in, grabe, Mare. May one time, hindi to alam ng lahat. Parang high school years ko ata, kailangan kong tumira sa bahay ng tita ko sa Taguig. Because dahil 5 kami, nag-separate yung parents ko. Kailangan maghati-hati yung ibang kapatid ng mommy ko sa aming To survive. magkakapatid. To survive. And may one time, complete family yung tita ko eh. May asawa, tapos as in, maayos ang pamilya nila. Tapos guys, nung high school, parang mga ka-Gen P, hindi ko alam kung meron sa inyo na gumawa nito. 20 pesos lang yung baon ko noon at that time. At 8 pesos na yung pamasahe papuntang school. 8 pesos pabalik. So 16, 4, saan ko kukunin yung kakainin ko? Parang ako, hindi ako reklamo naman sa mami ko kasi 5 kaming naghahati. So para ako, oh my God, anong gagawin ko? Mari nagtinda ako. As in, natatandaan ako before na may malaki akong big bag of chips na mga juice na dinadala ko sa school. Dumating ako sa school na salutatorian ako from elementary. First year high school, achiever pa ako. Ginive up ko yung pagiging achiever ko because I have to focus on earning na ng second year and third year. Dati nun, hinuhuli pa ako sa school kasi kinakalaban mo yung canteen eh. Bawal yun eh. Bawal yun Ginagawa eh. ng So school. parang, nagpalusot ako. Entrepreneur class ko po. Yes. May ganun-ganun pa ako. Tapos may one time, tinanong ako ng tita ko. Nag-aayos ako ng mga paninda ko for the next day. Grabe. Ngayon ko lang ito naalala. Parang dahil sa tanong mo. Parang, I was never asked na anong nararamdaman mong wala yung tatay mo. Grabe yung iniyak ko nung time na yun. As in parang, sabi ko sa kanya, inggit na inggit ako. Na parang, hala, pangit kasi ako umiyak. Kaya pinipigilan ko yung sarili ko. Yun pala yung concern. Ikaw kasi Gusto mo umiyak. Pag naiyak ako, ma-OA Alam ako. ko na. Para matuloy mo yung kwento, palit tayo para angle mo yung pag-iyak mo. Hindi, joke Na lang. parang, that time, sabi ko sa kanya, inggit na inggit ako tita because nakikita ko kayo, parang first year, second year, kompleto kayo, lalabas kayo, manonood kayo ng sinihan. May mga times na may iwan ka. Na parang ako, sabi ko sa kanya, inggit na inggit ako tita na kompleto kayo. Pero right now, wala na akong magagawa. Yun na yung choice sila na maghiwalay. Kaya parang sa parents dyan na nakikinig, gusto kong sabihin sa inyo na may epekto sa mga bata yung mga desisyon nyo rin. Pero kung desisyon nyo yan, again, kailangan naming tanggapin. Kaya at that time, sabi ko sa sarili ko, hindi, right? Ako yung tatayo. Nung time na yun, hindi ko pa matanggap kasi nga pang-4 ako sa magkakapatid, Mare, na parang may panganay na lalaki, may sumunod na babae. Merong lalaki na before me and after ate. Na parang sabi ko, kung titignan mo, dapat may tatayong like the pillar of the family before me. Nung una, hindi ko siya maintindihan. May time pa na parang sobrang twisted nung mind ko na, bakit ba si kuya, bakit ba si ate, hindi sila yung tumayo for the family? Hanggat sa meron akong spiritual mentor na nagsabi sa akin, sabi niya, Ray, sa tingin mo bakit nga ikaw yung tumatayo for your family? Ba't ikaw yung nagpapakapagod? Bigla na lang nagkaroon ng isang parang napakamagandang mensaheng dumapo sa utak ko nung time na yun. Biglang pumasok sa utak ko na yung ate and kuya ko, yung naka-experience talaga ng complete family. Ibig sabihin, I was too young at that time
nung nag-separate yung parents. Ibig sabihin, kung ikaw si ate, and kunyari nandyan si kuya, natatanggap ko na ngayon na kayo yung pinaka nasasaktan. Because you experienced the complete family and I didn't. Kaya hindi mabigat sa akin yung paghihiwalay. Naging mabigat na lang yung impact. Kaya nung time na yon, even in my heart, siguro mga 2018, 2019 guys, nag-life leadership program ako. Doon binugbog yung childhood traumas ko. Isa-isa. Doon ko na-realize na I have to come from a place of acceptance. Na kung sisisihin ko pa yung mga tao sa paligid ko, paano ka aangat? So sabi ko sa sarili ko, I let them be. I'll just flourish on my own. And help those people I'd want to help. And I love. And yun yung pamilya ko. Right now, Mari, kahit ang sakit sa puso ko na naghiwalay yung parents ko, gusto ko pa rin kasama yung tatay ko sa mga bagay na gusto kong ma-achieve sa buhay. And yun yung pinaka malaking hugot ko. Kaya naging Gen P ako. It's actually a very nice story, Grabe. Mare. Na, I know, syempre, going through our traumas nung mga time na nandun tayo. Especially, nakarelate ako sa part na bata ka nung nangyayari yan. And most of our traumas, mga bata tayo nangyayari. And I'm sure marami tayong Gen P na nakikinig, nanonood, kung saan man kami nararamdaman ngayon. Wow, spirito lang. 'Di ba? I'm sure lahat may mga experiences na hindi nyo maintindihan, lalo ngayon dahil sa edad nyo. But also listening to your story and to your realization na ngayon parang nawala yung galit, you're coming from a place of acceptance. Yeah. And I don't wanna sound preachy, pero magkakaroon kayo ng proseso, magkakaroon kayo ng sarili Agree. nyong kwento. And I think it's beautiful na pakinggan na after all na nangyari, may ganyan kang realization na na-realize mo even yung ano kaya yung nararamdaman ng ate and kuya mo nung time na yun na dati hindi mo naiintindihan. Yes, true. Pero dahil ngayon, may iba din talagang tama yung wisdom by age. Kasi Yeah. di ba meron tayong wisdom dahil sa experience. Meron din tayong wisdom dahil sa age. And mas naniniwala na ako dun ngayon. Dahil dito. And naniniwala na talaga ako na we put the P in therapy. Parang feeling ko nag-heal tayo ng mga inner traumas Wala po natin. sa plano I to, love it. guys. As in, oh my. Kanina nagdo-dog showan pa kami. Sabi ko pa, Sabi di ko, ba? siya ikaw ang Mic pa lang. energy, Oo, mic pa lang dog show na di ba? Sabi ko pa, sobrang pagod namin. Ayaw namin humawak ng mic. Gusto namin, tenga ang hahawak ng mic. Ang nangyari, may nag-iyakan. Nag-iyakan. Pero, hingang malalim tayo, Mare. Grabe. Siniga. Chicken. As you experience life, and as you age talaga, you'll come to realization kung ano ba yung mga rason ng pagod. Yes. And mas masarap talaga gumising na may hugot ka Yes. sa mga pagod mo sa buhay. Yes. Ang ganda na sinabi mo na may reason yung pagod. And I think nakapagkwentuhan tayo ngayon. Marami pa tayong magiging episodes, guys, na mga marami kami ichichika, marami tayong stories na pag-uusapan. But I want din na i-share sa episode na to na meron din kasing pagod na gusto mo naman for yourself. Parang na-realize ko siya nung sinabi mo. Kasi dami nung sinasalian ko, ngayon na kinukwento ko siya, parang ang light-light lang, na parang, sumali ako sa ganito, may nangyaring ganito. Hindi ako nakuha sa ganito, ganyan. Sumali ako sa ganito, bogus pala. Diba? Ang dami ko na-experience na ganyan. Pero nung na-experience ko siya nung time na yun, feeling ko laging gumuguho na yung mundo. Bakit may kumakat ako? Yan yung pagguho. Sino may gumuguho dyan? So, nung mga time na yon, hello sa mga kapitbahay namin dyan na nakikinig, feeling ko guguho na talaga yung mundo and pagod na pagod ako doon. So gusto ko makarelate sa akin yung mga raketera, mga ambisyosa, na baka ang dami nyo rin na-experience ngayon and pagod na kayong ma-reject, pagod na kayong masaktan, pagod na kayong maramdaman na hindi na naman ako, konti na naman, muntik na naman ako, hindi na naman ako yun. Kailan ba yung akin? Yung oras mo, yung Ang tamang dami panahon kong for you. ganyang moments in life. Pero ngayon na nandito ako sa kinalulugaran ko ngayon, parang it all just makes sense. Yeah. As in, Yeah. marami akong naging experiences na parang kailan ba yung time ko, kailan bang ako naman, 'di ba? Kailan ba yung muntik, yung hindi ka na muntik maging ikaw, yung ikaw na talaga. And now na nandito ako sa kinalulugaran ko, kung ilang taon man ako ngayon, kung ano man ginagawa ko ngayon, kung nasaan ako, parang everything makes sense. Parang ganun yung feeling ko. And sana,
ma-realize din yan sana makatulong tayo sa mga nakikinig sa atin na everything will make sense. Actually, marami kami pwede i-share ni Rai ng mga ganong moments kailan nyo na-realize na ganito. Kasi dati kapag bagets ka, talagang ang dami mong energy makaramdam and it's valid. Yeah. Ramdamin nyo lahat ng pakiramdam, lahat ng mga gusto nyo maramdaman, iiyak nyo lahat ng gusto nyong iiyak, ichika nyo lahat ng gusto nyong ichika. Basta darating yung araw talaga na everything will be calm, lahat magiging calm, lahat magiging peaceful, and yun, it will just make sense. Yeah. Sobrang totoo. As in, everything happens for a reason eh. As in, may mga moments, ako, sobrang agree ako. Kung gusto mo umiyak ka. Ang lagi ko lang sinasabi sa mga kaibigan ko na talagang nag-vent din sa akin is, iyak mo yan, bigyan mo yung oras mo ng limit na kung hanggang saan mo lang tatambayan to. Pero wag mo yan gawing talagang sobrang parte ng buhay mo. Kasi, wala masa-stuck ka dyan. So you have to really grow from that. And katulad ni Erica, sa lahat ng raketera dyan, ako naman sa lahat ng mga may childhood trauma, katulad namin na marami pa kayong malalaman. Talagang sa next everyday episode. hinihil nyo. Nandito kami kasama nyo. As in, I'm excited, sobrang excited ako bilang parte ng GenP, ng Generation Pagod, na maging isang community tayo. Kasi, wala eh. Ang dami sa atin ang facade natin strong, ang facade natin masaya. Recently nga may nabasa ako eh, parang, there are sadness behind those smiles. As in, parang, I hope etong Generation Pagod, etong community natin is maging authentic talaga. As in, kung nalulungkot ka, hindi ko naman sinasabing laging available ang aming puso para pakinggan ka. Pero, sana magkaroon tayo ng tropahan ng mga ka-GenP natin na makikinig sa isa't isa. Kasi, sometimes, you only need one person talaga to survive. So, be a good friend. So, kung nakikinig ka ngayon, may gusto kang tawagan, may gusto kang pagsabihan ng forgiveness. Recently nga, si Anne from Magpasikat, healing ang kanyang konsepto. You have to give also the forgiveness to yourself. Kung may mga hindi ka na-achieve sa buhay, totoo, i-forgive mo yung sarili mo and you will grow out of it. So, mga ka-GenP, as in, sobrang excited kami sa mga episodes pa na pagsasamahan natin. Yes! And muli, maraming salamat sa pakikinig ng ating episode 1. Pwede kayong mag-comment na mga gusto nyong sabihin. mga pag-usapan, o mga pag-usapan. mga gusto kayong ichika, Mga gusto nyong event. questions. Kasi makikinig talaga, babasahin namin yan. Pwede rin kayo mag-tweet, #GenerationPagod. You can use that. And #GenP. Babasahin namin yan ni Erica. Yung mga gusto nyong isang guni. Wow. Alam mo, isang guni. Face-to-face pala. Umendri. Ano isang guni? Yung mga gusto... Abangan nyo sa TikTok niya. Pero yun, yung mga gusto nyong event talaga, nandito kami ni Erica and magiging isang community talaga tayo na papakinggan natin ang isa't isa. You can also follow us at Generation Pagod. Yes. Yan, meron Kung tayong gusto mga yung lapag. mapagod o mawala ng pagod. Magkaroon ng rason ng inyong mga kayod. Magsasama-sama tayo dyan. So, very excited kami. Again, this is Ryan, ang nag-heal ng kanyang childhood trauma. At ako po si Erica, ang inyong raketera. Ay, may maganda na tayo, di ba? Na gusto magpasalamat ulit sa unang naniwala. Yes, Bleeves. sa unang naniwala sa amin, Bleeves. Do you believe Yeah. in life after love? Thank you so much Maraming sa salamat, Dream Believe Bleeves. Survive. And of course, kung gusto nyo rin naman mag-sponsor ng mga ibang episodes namin, Oo pwede nga nyo kami naman. i-chat sa @GenerationPagod. Yan po, pwede po kayo makipag-communicate sa amin. And again, mga ka-GenP, we put The P in therapy. Maraming salamat and see you in the next episode. Thank you so much. Bye, mga ka-Gen P!